Kapayapaan sa inyo mga bata! Kamusta kayo? Mga bata, paano ka nakikitungo sa iyong kapwa? Paano ka nagpapakita ng kabutihan sa ibang tao? Sa bahay, sa paaralan, at sa iyong mga kaibigan. Alam niyo ba, may isang kwento sa Biblia tungkol kay Jesus na nagtuturo sa atin kung paano makitungo sa iba kahit sila ay naiiba o hindi natin gaanong kilala. Kaya ngayon, halina't alamin natin ang aral mula sa kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay si Jesus sa Samaria, na mababasa sa Juan. Ang kapitulo ay 4, bersikulo ay 1 hanggang 15 at 25 hanggang 29. Isang araw, sa lugar ng Judea, dumami ang mga naging tagasunod ni Kristo Jesus. At kumalat ang balitang ito sa bayan. Kaya umalis si Jesus dito at naglakbay pabalik sa Galilea. Sa kanyang paglalakbay, pinili niyang dumaan sa isang lugar na tinatawag na Samaria, isang lugar na kadalasang iniiwasan ng iba. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sicar. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil napagod si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon. Halos katanghalian na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. At sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumibili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin?" Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, "Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino ang nagsasabi sa iyo, bigyan mo ako ng maiinom. Ikaw sana ang humingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay." Nagsalita ang babae, "Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang pansalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming amang si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya?" Sumagot si Jesus, "Ang sino mang umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang umiinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging bukal sa loob niya na magbibigay ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na iyan upang hindi na ako mauhaw at hindi na kailangang pumunta rito para umigib. Nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Akong kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy," sabi ni Jesus. Dumating ang kanyang mga alagad ng sandaling iyon, at nagtaka sila nang makita nilang nakikipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Ngunit isa man sa kanila'y walang nagtanong sa babae, "Ano ang kailangan ninyo?" Wala ring nagtanong kay Jesus, "Bakit ninyo siya kinakausap?" Alam niyo ba mga bata, noon ang mga Hudyo, katulad ng lahi ni Jesus, hindi nakikihalubilo sa mga taga-Samaria, gaya ng babae sa kwento. Kaya iniiwasan nilang makipag-usap sa isa't isa. Pero bakit si Jesus nakipag-usap?
Para kay Jesus, hindi siya namimili ng mamahalin. Kahit sino ka pa, anuman ang iyong lahi o nakaraan, mahal ka niya. Para sa lahat ang kanyang pag-ibig. Hindi siya umiwas kahit iba ang nakasanayan ng mga tao. Sa halip, lumalapit siya at handang makipag-usap sa kahit sino. At dito natatapos ang ating kwento. Mula sa ating kwento, ano ang aral na dapat nating matutunan? Una, maging mabuti sa lahat tulad ni Jesus. Walang pinipili. Kinausap ni Jesus ang babae kahit hindi sila karaniwang nag-uusap. Ipinakita niya na pantay-pantay ang tingin niya sa lahat. Hindi mahalaga kung anong lahi, itsura o nakaraan. Lahat ay mahalaga sa kanya. Kaya kung may kaklase kang naiiba o walang masyadong kaibigan, iba ang kulay o kaya mahirap lamang, tahimik, pwede mo siyang kausapin, maging mabait sa kanya at tanggapin mo siya, tulad ng ginawa ni Jesus. Ikalawa, ibahagi mo ang nalalaman tungkol kay Jesus. Ayon sa kwento, pagkatapos makausap si Jesus, agad na pumunta ang babae sa bayan at ikinuwento ang kanyang naranasan. Ipinakita nito na kapag may natutunan tayo tungkol sa Panginoon, magandang ibahagi ito sa iba. Kapag nagbahagi tayo, may ibang tao rin na matututo at makakakilala sa Panginoon. Tayo na mga bata sa ating activity sa araw na ito. Activity 1. Piliin mo ang mabuting gawin. Panuto. Basahin ang bawat sitwasyon. Piliin ang tama at mabuting gawin. Activity 2. Everyone is equal. Pakihanda ang mga sumusunod. Bond paper, lapis, crayons, or colored pencils, pambura. Panuto. Gumuhit ng 3 hanggang 5 tao na magkakaiba. Ikalawa. Iguhit ang sarili mo na mabait sa kanila. Ikatlo. Kulayan ang iyong drawing. Ika-4. Lagyan ng title sa itaas. Everyone is equal. At panghuli, pag natapos mo na ang drawing, isulat sa ibaba ang ating magiging memory verse. Ang ating memory verse ay mababasa sa 1 John chapter 4, verse 7-8. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Tapos na ba kayo, mga bata? Wow! Ang gagaling niyo naman! Kaya tandaan natin palagi na tulad ni Jesus, dapat tayong maging mabait sa lahat. Walang pinipili at pantay-pantay ang pagtingin sa kapwa. Maraming salamat mga pamana! Hanggang sa susunod! Paalam at Miss Pa!